Hi, brothers and sisters. This is video number 8 of our pagsasanay para sa mabisang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang first reading po natin sa darating na linggo is in the poetic style of a ballad, a love song with a story. Kaya ngayon po, ang main topic natin ay may kaugnayan sa literary form we call poetry and story. Sa bandang huli na po ng video natin ito tatalakayin dahil meron tayong munang pag-uusapan. Sa 7 videong nakaraan, tinalakay natin ang mga kailangan para mabisa nating maipahayag ang salita ng Diyos. Sa kabuuan, para sa akin, ang keyword ng lahat-lahat ay variety. Ito po ay pagbabago, pagkakaiba-iba ng ating vocal quality. Yung tono natin, kung minsan ay mellow, soft, throaty, kung minsan ay weak or forceful. Ang pagbabago ay depende sa feeling or emotion na ipinahahayag natin. Ganon din po ang pagbabago sa tempo or pacing. Kung minsan ay mabagal, kung minsan ay mabilis. Nakadepende po ito sa duration ng sounds, phrasing, and stress. So, at sa emotion din, halimbawa, kung galit, mapapabilis ang ating salita. Kung hindi, mabagal-bagal. Ang phrasing natin, pwedeng magpabagal, depende sa haba o sa igsi ng phrases. Yun ding pagtaas ng ating boses, pag may stressed word or stressed syllable, kasi tumataas ang boses natin and we linger over the syllable or the word that is stressed. So medyo babagal din po doon. Kailangan din po ang pagbabago sa force, which is the varying degree of loudness. So kung minsan kailangan nating lumakas ang boses, kung minsan ay mahina. Again, depende sa feelings and emotions. Ang pitch, kailangan natin ang pagtaas o pagbaba ng ating boses. Going up and down, parang musical scale, going up and down, which also changes on syllabic stress. Kailangan din po nating matutunan yung projection. Ito yung parang itinutulak natin yung ating boses para maabot yung mga taong gusto nating abutin, lalo na yung mga nasa hulihan ng simbahan o ng chapel. We expand fully the stressed syllable. So, i-direct natin dun sa mga tao na gusto nating makarinig. And you have to show interest by means of your body and face. Yung posture natin at saka yung eye contact. Siyempre, kailangan straight body, hindi naman stiff, pero relax lang. Siyempre, yung ating gusto natin kausapin, doon tayo titingin. So, kailangan natin ng eye contact. So, sino-sino po yung mga boring? Sila po yung mga nagbabasa na hindi nagbabago. Kapag hindi po nagkaroon ng pagbabago sa mga nabanggit ko kanina, dyan na po kayo magiging boring at mawawalan ng interest ang mga tao na makinig. Ito po ang sabi ni Monsignor Antero Sarmiento. May pagkakataon po na kailangan sa oral interpretation na magkaroon ng dramatization. So dramatizing is putting some life into the text as may be needed. Be aware of the literary form, storytelling, conversation, kahit poetry, and so on. Again, this may be done by changing the tone, pace, volume, the key, or even by some music. There must be life and variety, otherwise the congregation soon loses interest. A lifeless reading can stifle a lively celebration. Kung yung dapat ay maging masaya o lively na event, ay magiging nakakainis. Yan po ibig sabihin ng stifle. Magiging nakakainis kung ang pagbabasa natin ay lifeless. Karamihan po, halos lahat ng ating binabasa sa scripture ay merong emotional tone.
The tone of the text and the feeling or feelings of people involved should be faithfully expressed. Otherwise, the message would be distorted. The reading would be dull, uninteresting, and lifeless. Binanggit po yung salitang dull. Ito po ang synonym ng dull, boring. So, not interesting or exciting. So, iwasan po natin yan sa ating pagbabasa para hindi maging boring. Ano pong sinabi niya tungkol sa exaggerations? Emphasizing every word and every sentence results in emphasizing nothing. Kung magbasa po tayo na word for word or sentence by sentence, na parang dididiin natin ng bawat isa, ay wala pong mangyayari. Walang emphasis na mangyayari. Too many pauses, wrong emphasis, cheap theatrics, and every kind of exaggeration must be avoided. Note well, however, that what may sound artificial or exaggerated to some may not be so to others. It may at times be necessary and helpful, depending on the size of the crowd and the occasion. Practice, experience, and feedback from people can be a big help to get the proper balance. Many times, the problem is rather the undue fear of exaggerating. So, meron po mga nagbabasa na sa takot na mag-exaggerate ay nawawalan tuloy ng feeling, nawawalan tuloy ng emotion. Lalo na po kung hindi masyadong naiintindihan yung binabasa. Failing to internalize, the lector feels awkward reading with feelings. Yun nga po, ang feeling niya, awkward siya at baka mag-exaggerate siya. So, anong pong kailangan? Practice. The result is bland, lifeless, monotonous reading. Kasi nga po, magiging pantay-pantay ang pagbabasa, walang pagbabago, walang pagkakaiba, walang variety. Okay? So, dyan na po tayo magiging boring. Over the past 2 or 3 Sundays, ito po ang narinig kong mga mispronounced words na galing sa Prayer of the Faithful. Yun nga po palang mga magbabasa ng Prayer of the Faithful, kailangan before the Mass, dapat sana a day before the Mass, kuhanin ninyo yung kopya at practicein din po ninyo yon. Kasi mamaya baka meron dong lumabas na isang salita na noon nyo lang na nakita. So mapapag-aralan po ninyo at mapapag-aralan din nyo kung paano ninyo babasahin yung Prayer of the Faithful. Kasi hindi po lahat ng sinasabi doon ay tonong dasal. Lalo na yung una pag sinabi nating for our community, hindi po kasama pa yon. Yung susunod, yun pa. Tapos, let us pray. Kailangan po ang tunog panghikayat. Let us pray. Okay? So, ito po yung mga words na narinig ko. Worthy instead of worthy. Steward instead of steward. Or steward. Appreciate instead of appreciate. Narinig ko pa rin po yung spiritual na dapat ay spiritual. At narinig ko pa rin po doon sa commentator ang incarnate na dapat ay incarnate. Narinig ko pa rin sa kanya ang baptism sa halip na baptism po. I do understand that it's hard to break a habit kasi parang nakasanayan na po eh. But it is not impossible. Try nyo lang po. Try hard and harder until you do it right. You may have been influenced by the first person from whom you heard the words, not realizing that they are wrong. Kaya yung mga speakers po, kasama din ang mga teacher o sino mang speaker, na may sinabi ay malamang na magagaya ng mga nakikinig. Merong mga nagsasabi ng 0,
Kaya kung ang teacher ay may 40 students o 40 pupils sa klase, paglabas ng mga batang yon, karamihan doon, hindi man lahat, ay magsasabi ng 0. Kasi yun ang narinig nila sa teacher eh. Kuminsan po tayo ay pupunta sa isang class na restaurant, tapos hihingi tayo ng menu from the waiter. So, lalapit ang waiter, sasabihin niya, ito po ang aming menu. Ngayon. So, mas alam niya po, yun po ay menu. Kahit po yung menu na nasa computer, yung gusto nyong ipalabas sa inyong screen, listahan ng gusto nyong ipalabas sa screen, yun po ay menu. Meron din tayong menu bar sa computer. At yung mga nag-a-announce po na merong date na papaghalo kasi mas madali ang date sa English kaysa sa Tagalog. Pero so kung ayaw nyo ng January, gawin nyo na lang na Enero. Kung ayaw nyo ng February, gawin nyo na lang na Pebrero. Kung ayaw nyo ng July, gawin nyo na lang na Hulyo. Okay? Yung sa English, kailangan po talaga January, February, July. Kailangan po talagang pag-aralan o mag-practice noon. Hindi na po mahirap ngayon mag-aral ng pagbigkas dahil mache-check natin sa dictionary, sa Google, sa YouTube at sa mga taong marunong sa language. Just learn to listen to yourself. Recognize and accept your mistake. Then, do it right. Kung ma-realize na ninyo na mali pala kayo, yun na pong tama ang inyong sabihin. Ang sabi ko nga po sa inyo noon, magkamali na po lahat, huwag lang kayo. Kasi po, gagayahin at gagayahin kayo. Gusto ko lang pong patunayan yung sinasabi ko sa inyo. Ito po ay 0. 0. 0. 0. 0. So, hindi po talaga 0. Ito po ang menu. Wala po kayong pagpipilian. Iisa lang po yan. Menu. Sa IPA po, ang J ay, ang tunog niyan ay Y. Kaya, menu. Sa hindi gumagamit ng IPA, ang tunog ng Y ay Y pa rin ang ginagamit nila. But this is IPA, kaya po, menu. Ayan po, menu. Menu bar. Menu. Okay, so wag nyo na pong sasabihin ang menu. Ito naman po yung worthy. So, hindi po worthy. Kasi hindi po yan T. Ito po ay TH. Voiced TH. Parang the. The. Where, kahit OR po yan, hindi po yan were. Yan po ay were. Worthy. Katulad ng UR sa nurse, katulad ng IR sa bird, pare-pareho po yun ang tunog. Iba-iba yung spelling, pero iisa lang po ang tunog. So, this is worthy. 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 Ito man po ang steward. Pwedeng steward, steward, or ito American English. Ito British. Steward. Stew. Steward. Steward. At ito naman po ang appreciate. Hindi po pwedeng maging appreciate kasi weak vowel po yung A. Schwa sound, weak vowel. Appreciate. 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 Okay po? Appreciate. Huwag na pong appreciate, ha? Okay. Appreciate. Appreciation. Pasensya na po kayo, medyo mapapahaba tayo ng konti ngayon. So, ang mga readings po ay iba-iba ang literary forms. So, pag-aaralan po natin yan. Sa ngayon, ito po, stories. Kung istorya po ay it must be told, not read.
You don't have to memorize them, but you do have to tell them. Parang yung ordinary po na nagkukwento tayo. Ang setting kung saan pinagmulan, ayun po, kailangan ng characters. Kailangan kilala nyo yung mga characters. Ito po, para malaman nyo ang setting, kailangan magbasa ng scripture. Okay. Although binibigyan ko naman kayo ng konting background and introduction, pero kung makakapagbasa kayo, mas lalong mabuti. Okay, yung characters are often identified by their relationship to another. Kailangan kilala nyo yung characters nila, why they feel, act, and speak as they do. Create the characters as distinct individuals. Ayan po, changing the inflection and tone of your voice for each one. Sa reading natin, dalawa lang naman po, si God at saka si Isaiah. Wala naman pong dialogue sa ating reading, kaya sa susunod na lang natin ito didiscusin ng detail. Pero tulad din kanina, ayan, distinguish one character from another with your voice. Okay. Ito po yung ating reading ay poetry. The Old Testament contains much poetry, a marvelously effective and economical form of communication, rich with imagery and emotions. Poetry makes special demands on the proclaimer. Okay, I will repeat that. Poetry makes special demands on the proclaimer. Take time. Poetry is gourmet food, eaten slowly and savored. So, go slowly with the readings. Okay? You need to respond to images by letting yourself smell. Kung merong tinasabi tungkol sa smell, parang talagang naaamoy ninyo, nafe-feel ninyo, nakikita ninyo, okay? Naririnig ninyo, okay? Word choice in poetry affects meaning more than any other writing because it affects sound and rhythm. Sound and meaning go hand in hand in poetry. Even in language that you don't understand, poetry recited well should touch your emotions. Rhythm is what distinguishes poetry from prose. It's what makes words sound like music. Diba? So, titingnan natin mamaya sa ating readings. Kung minsan may makikita kayong malimit ng repetition because repetition fills poetry. Yet, instead of feeling redundant, repetitions intensify our emotional experience. Okay? Doon, makikita rin ninyo ang parallelism. One line, the second line becomes an echo of the first. Okay? Okay. Sa ating reading, sa first reading natin, ayan po, makikita nyo dito ang rhythm going up and down. Let me now sing of my friend's song concerning his vineyard. My friend had a vineyard on a fertile hillside. He spaded it and cleared it of stones and planted the choicest vines. So nakikita, naririnig ninyo yung going up and down, going up and down. So hindi pwedeng pantay-pantay. Ito po yung mga imagery and emotion. So you go slow here. Ayan. So choices, pinili, no? Dito wild grapes. Kasi ang wild grapes po sa kanila, yun po ay mapait. No? Yan. Dito, kailangan yung tono ng boses nyo na disappointed. So, disappointed yung may-ari ng ubasan. At ito po ay words ni Isaiah. Ito po ay words ni God. So, kailangan magkaiba po ang inyong tono ng boses.
Dito galit na si God, kaya medyo mabilis ng konti ang ating pagbasa rito. Nandito na naman po yung mga lugar na walang merong slash na konti para lang kayo makahinga kung hindi ninyo kaya. Kung kaya nyo naman, idiretso niya. What more was there to do for my vineyard that I had not done? Kung kaya nyo po yon. Now I will let you know what I mean to do with my vineyard. I will let you know what I mean. So, tuloy-tuloy po. I will command the clouds not to I will command the clouds not to send rain upon it. Okay. Dito medyo madiin, galit ang boses. At ito, balik na naman kay Isaiah. Wala po kayong masyadong problema pa dito dahil bukod sa may mga comma at slashes, naka-underline na po kung saan kayo tataas. At saka doon naman sa margin notes ay nandoon naman yung kung anong gagawin ninyo para ma-express ninyo yung tunay na emotion or feelings ng inyong sinasabi. Okay? Yung second reading po natin ay epistle, it's a letter, saka na po natin yung didiscusin. Lalo na't medyo mahaba na tayo. Ito po yung questions lang. It's going down kasi it's not answerable by yes or no. Pero tataas pa rin kayo dyan. Okay. What more was there to do for my vineyard that I had not done? Why? Yan. Why, when I looked for the crop of grapes, did it bring forth wild grapes? Kaya hindi po pwedeng pantay-pantay talaga. Kailangan ma-express ninyo yung feeling at saka yung emotion. Ganon din po sa Tagalog. Kung ano man yung binanggit ko rito, ihayag din po ninyo. Gamitin din po ninyo sa Tagalog readings. Mas marami lang po doon na pagtataas ng boses. At doon sa ating first reading sa Tagalog, kitang-kita po doon, klarong-klaro yung rhythm ng passage. Tingnan niyo po. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ng sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at saka tinaniman ang nasabing dako. Lalagyan po kasi iba rin kung sasabihin nyo, parang mahirap po kung igawin ninyong prose kasi intended po talaga ito for poetry. Okay po. So, ganun din po, boses ni Isaiah, boses ng Diyos, boses ni Isaiah. Ito po ay sukal, no? Sukal yung kalat, trash. Ito po, sukal, dawag. Okay? So, employ nyo rin, gamitin nyo po yung ating mga pinag-aralan. Sa English po, yung responsorial psalm, masking sa Tagalog, yung responsorial psalm ay talagang maliwanag ang pagkakasulat na poetry nun. So, bigyan nyo po ng justice yung responsorial psalm and read the psalm as you read a piece of poetry. In the end, I just would like to share with you this line, which I read from one of the commentaries. Jesus depends on us, on you as lectors, to communicate Him as a living and vital word. It is Jesus alive in every line of the Scripture. So, gawin po nating buhay ang ating pagbabasa para mas lalo tayong maintindihan ng ating mga listeners at maibahagi natin ang tunay na mensahe ng Diyos at magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay maging sa atin. Yun lamang po. Salamat po ulit. Pasensya na po sa haba. Okay, so,
Bye-bye po. Sa susunod, antabayanan po ninyo yung mga susunod. Salamat po ulit. Thank you. God bless you.